Magandang araw mga boss. Malungkot na dumating sila customer. Bakit kaya? Ano problema niyan? Ng umaga po. Pagka yung preno niya po, yung umaga siya yun, no? Sumasagad na siya hanggang dulo. Eh, di ba ba yan? Di ba ganyan? Ano, dapat check up niyo na yan, sir? Hindi po kasi si Bayaw kasi yung nag-ano. Dapat check up niyo na, sir? Ha? Ano ginawa nila? Bali bumili ako ng bago. Na? Bagong master. Oh. Tapos pinalitan. Tapos ang nangyari, Tama, sir? palit. Hindi naman sir. Lalo na yung ano niya, lalo na pagka ano yan, sa traffic. Pag sa traffic, Sir, gano'n. Nakakatakot. Ano, bago na to, sir? Bago na? Yung ano lang, yung ilalim niya. Di ba yung brake master? Yung ilalim. Tapos pinalit yung lumang yung sa plastic kasi di binabasa. Hindi binabasa na. Start ko, sir, ano? Sa yung susi. si susi. Yan, okay na. Napalitan na pala ito ng bagong brake master assembly. Kaya lang mga boss, nung tinesting ko, lumulubog pa rin itong brake pedal niya. O, di ba? Lalim. Oh, lumubog na. O, yan o, sinasabi ko. Flooring, nagpo-flooring siya. Oo, sumasagad. Dito ako bilib sa mga customer eh. Ang lalakas ng loob. Biro nyo, inapakan ko itong brake pedal, diretso flooring. Pero pagkakalahati, kumakagat siya. Kaya lang pagka yung matagal ka na sa traffic. Ayun na, lubog na. Naka-flooring na. Ayan, palubog na palubog. Bubombahin ko itong brake pedal mga boss, tignan nyo. Pag in-steady ko, diretso pa rin baba nitong brake pedal niya. Hanggang flooring na yan. Wala daw problema sa ABS. I-check ko naman itong handbrake mga boss. Sigurado ako dito maghahabol yan. Sinagad na rito sa adjustment, ano? Oo, halos di na mahila. Yung ganitong sistema ng pag-adjust, sigurado yung preno sa likod, dikit na yan. Tigas ng handbrake mo. Dito na nila hinabol. Parang gano'n, nag-adjust din sila dyan. Oo nga. Ayun na, hindi na mahila, oh. Kailangan pepersa ka na nito. Kailangan dito, biglain mo lagi yung paghila ng handbrake. Pero pag normal lang yung paghila mo ng handbrake, gagamit ka ng pwersa. Yung ganitong sistema ng pag-adjust ng handbrake, mga boss, pag mahaba yung biyahe mo, maninikit yan. Ito kasi yung boss. Yung luma. Opo. Tapos yung bago dyan, ito. Binalik nila yung luma. Kasi di binabasa yung yung dito. Pag kinabit, ilaw yung dashboard. Talaga? Switch off ko muna itong makina mga boss para masimulan ko na yung trabaho. Medyo masalimuot pala yung nangyari kay customer. Kaya pala si mami malungkot. Buksan ko na itong hood mga boss. Tapos pwesto na ako dito sa harapan ng sasakyan ng customer. Magkano bili mo sa bago? 5 plus sir. Ha? 5 plus. Grabe, ang mahal. Ito mga boss, magsasalita lang si mami. Brake booster. Ano Ano na pinabibili sa amin? Hindi naman tayo sure. Tagayin hindi gumana. Yun ang masakit. Nagasusan lang si customer. Ayun, buti nag-reflect ka. Pag-asa ako. Pag-asa, Diyos. Oo nga, siyempre nanalangin nga na makatagpo kami ng totoo ang gagawa ng tama. Tinawag ko na mami si madam dahil nga sa ang lungkot niya nung dumating. Gusto ko sana siya pangitiin dahil nga sa gumastos sila sa pyesa na 5,000 mahigit pero wala daw nangyari. Simulan ko na yung trabaho mga boss. Una, tatanggalin ko muna itong socket wire dito sa sensor ng brake fluid. Tapos tanggalin ko naman itong vacuum hose dito sa hydrovac. Gumamit ako dyan ng plier para mailis ko itong clamp niya. Ayan mga boss, natanggal ko na itong vacuum hose. Maglagay muna ako ng basang-basahan para pag tumulo yung brake fluid, hindi madabis yung pintura nitong sasakyan. Tapos gagamit ako dyan ng open wrench na number 12. Luluwagan ko itong dalawang fitting dito sa brake master cylinder. Tapos gagamit ako dyan ng socket wrench na number 12 para matanggal ko yung dalawang nut dito sa brake master assembly. Ayun na isang nut mga boss, natanggal ko na. Dito naman ako sa pangalawang nut na number 12. Kung makikita nyo, tatanggalin ko rin yan. Bali ito na ngayon yung dalawang nut na natanggal ko dito sa brake master assembly. Tapos isunod ko naman sa tatanggalin itong dalawang fitting niya or itong dalawang fluid line dito sa brake master cylinder. Ang gagawin ko kasi mga boss, itong brake master assembly, i-disconnect ko yan dito sa hydrovac. Diyan muna ako magsisimulang mag-check up mga boss sa bagong palit na brake master assembly. Dahil sa natanggal ko na yung dalawang fitting niyan, tuluyan ko nang tanggalin itong brake master assembly. Kaya lang mga boss, grabe namang init itong brake master assembly ni customer. Kaya kung makikita nyo, binitawan kong bigla yan eh. Kaya medyo palabigin ko muna yan kahit sandali lang. After 5 minutes mga boss, pwede na yan. Tanggalin ko itong primary piston niya dito sa
master cylinder. Ayan mga boss, kung makikita nyo, dahan-dahan kong hinila yan. Ito nga mga boss, kung mapapansin nyo, itong spring niya, nakabitaw siya dito sa piston. Ang alam ko kasi, hindi pwedeng matanggal itong spring niya dito sa piston. Dapat nakapix yan para pag inapakan mo yung brake pedal o kaya naman nag-release ka ng brake pedal, consistent itong primary piston mo. Hindi maghihiwalay yung piston at yung spring niya. Pinapalitan yung Booster. Oo. Buti hindi kayo pumayag. Oo nga, sabi ko. Mahal yun ah. Ha? Mahal yun. 6'7". Pasensya na kayo mga boss, nagsisentimiento si madam dahil nga sa nung hindi daw makuha yung problema ng sasakyan niya, yung hydrovac naman daw ang gustong pagdiskitahan. Alam niya mga boss, ito yung gustong-gusto kampihan ni Basir eh. Pag yung customer na agrabyado o kaya napapagastos, yan, tuwan-tuwa sa dyan. Sasabihin na naman yan, naninira ako. Samantalang si customer yung nagre-reklamo at boses niya yon. Alam nyo kaya galit na galit sa akin yung mga yan. Kasi natututo kayo at nakikilala nyo yung mga pagkatao nila. Balik na ako sa trabaho mga boss. Ito na, natanggal din itong secondary piston. Kumapit kasi yan eh. Ayan na mga boss, oh. Kung makikita nyo, ganun din. Nakahiwalay itong spring niya dito sa piston. Kaya pinakuha ko kay customer yung pinaglumaan niya para ma-check up ko yan. Kung okay pa yan mga boss, ibabalik ko yan. Ito na mga boss, hugutin ko itong primary piston niya. Kung makikita nyo, yung spring niya at saka yung piston magkasama. Hindi dapat yan talaga nagkakahiwalay. Walang sira to. Ha? Walang sira. Oo, wala ka. Dahil sa okay naman yung primary piston, tanggalin ko itong piston seal dito sa loob ng cylinder. Ayan mga boss, kung makikita nyo, gumamit ako ng manipis na flat screw, sikwatin ko itong piston seal. Pag tinanggal nyo yan mga boss at kayo halimbawa yung gagawa or kayo ang mag-DIY, ingatan nyo yan mga boss na hindi siya ma-damage. Ayan mga boss, natanggal ko na itong piston seal. Tapos chinek ko itong loob ng cylinder, wala naman siyang gas-gas. Kaya ang gagawin ko dyan, tanggalin ko naman itong secondary piston. Yung secondary piston mga boss, kung makikita nyo, nung pinisil ko itong spring niya, matigas pa naman siya. Ibig sabihin, okay pa yan. Ito yung luma, brother. Alin daw ang luma? Yung isa boss, isa. Ito nga luma, di ba? Aba. Ito yung luma. Aba, yun yung luma. Ito bago. Aba. Ano sira nito? Ano daw sira nito? Ayon nga sa kwento ni customer, ang naging problema niya daw nung una, lumulubog nga daw itong brake pedal niya. Tapos, dinala niya sa pagawaan. At ang naging hatol nga itong brake master assembly. Kaya ang ginawa naman ni customer, pinapalitan niya. Ang problema, ganun pa rin. Ito yung bagong brake master assembly na binili ni customer. Ang plano ko dahil bago yan, diyan ko ilalagay itong lumang primary at secondary piston. Ang problema naman, magkaiba oh. Yun ang problema mga boss, hindi standard yung brake master assembly na nabili ni customer. Hindi pasok kayo? Yun, doon sa luma. Ay, bago na ito eh. Yung bago rin kinabit. Oo nga po, pero ibig ko sabihin, Kaya, magkaiba talaga. dapat Hindi sila pareha. Oo, kahit luma at bago, ano. Pangalawa, wala akong makita sira itong luma eh. Itong bago, nakita ko may sira. At dahil sa hindi talaga standard yung nabili ni customer na brake master assembly, totally mga boss, itong luma niya na brake master assembly, ibabalik ko yan. Unang-una sa nakita ko dito, kaya lumulubog yung brake pedal ni customer dahil nga sa marumi lang yan. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, lilinisan ko. Isa pang naging problema nito mga boss, ito yung original na brake fluid reservoir niya. Transfer yan dito sa bagong bili na brake master cylinder. Kasi nga, yung bagong brake fluid reservoir nito, may problema sa socket wire. Ayon kay customer, umiilaw daw yung brake light niya. Kaya tanggalin ko itong lumang fluid reservoir dito sa bagong cylinder para maibalik ko yan dun sa original na brake master cylinder ni customer. Ito naman ngayon yung luma na brake master cylinder. Tatanggalin ko itong fluid reservoir niya. Sa pagtanggal niyan mga boss, gumamit ka lang ng pantulak mo dito sa pin na nakalagay dito sa reservoir mo. At pag lumabas na yung pin, pwede mo nang hilahin yan gamit yung plier mo. Tapos, i-disengage mo na itong bagong reservoir dito sa lumang cylinder. Tapos, huwag mo kalimutan kunin yung mga o-ring yan. Ayan kasi magsisil dito sa reservoir para hindi tumagas yung fluid. Pero bago ko i-assemble yan, hugasan ko muna maigi itong brake master assembly ni customer. Sa paglinis yan mga boss, gumamit lang naman ako ng tubig na may sabon. Tapos basahan. Hindi naman na ako masyado magtatagal sa paglinis nito dahil nga sa nalinis na yan ng dating gumawa. Pero kahit papano, hahapyawan ko pa rin ng kaunting linis yan para sigurado ako na walang dumi dito sa fluid reservoir niya, pati sa mga piston at dito sa master cylinder. Basta't siguraduhin nyo naman mga boss na maayos yung nabalawan itong mga pyesa niya.
para sigurado kayo na hindi mag-contaminate yung brake fluid na ilalagay nyo dito sa reservoir. Sana lang mga boss makuha ko ito sa linis para makabawi-bawi si customer sa pagkalugi niya dito sa pagbili ng pyesa. After ko ito mabanlawan mga boss, pinagpag ko lang yan tapos binanlawan ko pa rin yan ng brake fluid. Bawat parts nitong brake master assembly mga boss, binabanlawan ko yan ng brake fluid para sigurado ako na kung may tubig man natira, mawas out siya. At dahil sa okay na yung pagkakabanlaw ko dyan, pwede ko na ngayon i-connect itong fluid reservoir dito sa brake master cylinder. Tapos yung pin yan mga boss, itusok nyo lang tsaka nyo paluin ng plier. Siguraduhin nyo lang na isentro nyo ng maayos yan, baka masira naman itong fluid reservoir nyo. Pag okay na, nailagay mo na ng maayos itong pin, pwede mo na ngayon isunod itong secondary piston. Kung nakita nyo mga boss, diba, binasa ko ng brake fluid yan bago ko nilagay dito sa cylinder nya. Tapos yung piston seal, binasa ko rin yan ng brake fluid bago ko yan nilagay dito sa master cylinder nya. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakalapat nitong piston seal. Pag okay na, ito namang primary piston ang ilalagay ko after ko yan mabasa ng brake fluid. Tapos, pasok ko na yan dito sa cylinder nya, tsaka ako ngayon ipump. Pati itong strainer ng reservoir mga boss, binalawan ko rin yan ng brake fluid. Kasama na rin sa babanlawan ko yung cap nitong reservoir, binalawan ko rin yan. Naninigurado lang kasi ako mga boss na walang humalong tubig dito sa loob ng brake master assembly ni customer. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede na akong magsalin ng brake fluid. Tsaka ako ngayon ilagay itong cap nya at ipapump ko yan mga boss. Kailangan kasi yung hangin dito sa loob ng cylinder matanggal. Kaya importante mga boss, para hindi ako mahirapan mag-bleed, dito pa lang sa baba, binibleed ko na yan. Kaya lang mga boss, medyo lumulubog pa rin. Kaya abangan nyo sa part 2 itong video dahil nga sa medyo mahaba. Para malaman nyo kung nagpabili ako ng original or naayos ko itong sasakyan sa ganitong paraan. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!